Magandang araw po Pilipinas. Isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Manigong bagong taon sa iyo, partner. Manigong. Luzon, Visayas at Mindanao, Happy New Year. Sabi nga ni partner Jay kanina, bakit hanggang ngayon ba New Year? Pagpasok ng Valentine's Day, doon lang makakalimutan ng New Year. Pero it's still Happy New Year. Happy New Year po, buong mundo, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At nakikinig po sa atin sa DZRH, nanonood po sa DZRH News Television. And of course, nanonood online sa www.rlivestream.tv. And of course, ang mga cable partners nationwide, maraming salamat. At ang pinakabagong part ng family ng Signal TV, Channel 18 po tayo. Thank you very much. Ito pong Biyaheng RH. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. At si partner Jay. Happy New Year sa inyo lahat. Maganda pag-uusapan natin ngayon, partner. Oo nga. Yung quality ng fuel na kailangan i-assure sa atin ng gobyerno. Kaya makakausap natin mamaya ng konti ang Secretary ng Department of Energy, si Secretary Zenaida Monzada. At syempre, meron tayong mga kasama mula sa PTT Philippines. Okay. Wag po kayo alis, babalik kami agad-agad pagkatapos nito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Alright, welcome back. Ito po, Biyaheng RH, partner Jay, para mas maintindihan natin kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Pasukin na natin si Bien. Sige. Ayos na ba sa'yo? Okay. Sige, pasok mo Bien. Bien, ano pag-uusapan? Go! Nasubukan mo na bang bumili ng mga petrolyong nasa bote? Yung litro-litro lang o yung tipong saktuhan lang ng iyong pangangailangan? Sa tingin mo ba nakatipid ka sa mga gantong klase ng petrolyo? Yan ang malalaman natin dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa quality of petroleum or quality of fuel. Dito malalaman natin kung nakamura ba tayo sa ating mga binili, maganda ba ang kalidad nito, at maganda ba ito para sa ating kalusugan, sa environment, lalo na sa ating mga sasakyan. Kaya naman para mapag-usapan natin at malaliman natin itong himayin, alamin natin yan sa mga magiging guest natin for today at ibabalik na natin kila Jay at Dennis para mapag-usapan natin tungkol sa quality of fuel. Okay, magandang tanghali po. Siyempre, Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang Biyaheng RH. Partner Jay, nasa linya na natin ngayon ang Secretary po ng Department of Energy, si Secretary Madam Zenaida Monzada. Secretary, magandang araw po. Magandang araw din po at sa lahat ng nakasubaybay sa inyo. Opo. Ito po si Dennis Antenor. Dennis po at saka si Jay po magkasama po for Biyaheng RH. Didiretso ko na to, Secretary, kasi 30 minutes lang tayo. Sige po. Ang tanong lang po, ang topic po namin ngayon, yung paano po na-assure ng Department of Energy yung quality po ng fuel na papunta sa sa market po mismo, sa lahat po ng mga drivers na nasa mga lansangan ngayon. Opo, unang-una, meron tayong standard, Opo. fuel quality standard na merong tawag na Philippine National Standard sa lahat ng klaseng produktong petrolyo. Opo. Now, paano natin masigurado na maganda yung quality o tama yung quality na ayon sa standard? Opo. Unang-una, ang importation, nire-require namin na mag-submit sila ng Certificate of Quality. Opo. Doon pa lang sa source, no? Opo. And then, pagdating na dito, yung mga oil companies, required sila na yung kanilang delivery sa mga gasolinahan. Opo. Kasi yung iba, sarili lang gasolinahan. Yung iba, bumibili lang sa sino yung importer, bibili sila. Opo. Na may kasama din na Certificate of Quality. Kasi itong mga dealers natin, wala naman yan pang-testing. Opo. No? So, on the part din ng DOE, meron kaming mga tao na umiikot para kumuha ng sample. Opo. At meron kaming inumpisahan na mobile testing van na sa ngayon, yung mga tao natin sa field office ay tinitrain para ma-operate yun. Pero kailangan din namin i-upgrade kasi effective this year, ang ating quality ng gasolina at saka diesel, dapat Euro 4 na ang quality. Nung nakaraang taon, Euro 2. Apo. Ang ibig sabihin nito, yung sulfur level niya ay
hamak na mas mababa ngayon para itong mga bagong technology ng mga vehicles Tama. hindi masisira. So yun, meron tayong maraming levels ng testing at saka yung mga certifications na require natin. Apo, merong pamantayan ng gobyerno. Ewan ko po kung tama po yung tanong ko. Pagka yung quality po ba hindi maganda, nakaka-apekto sa presyo ng petrolyo, madam? Supposed to be. Opo. Kasi nagbabayad tayo for quality. So kung, yun yung pang-ano din namin kasi posibleng may pumapasok na hindi dumaan sa yung legitimate na ruta. So pwedeng yung mga mura, lalo na yung nakabenta sa bote-bote, Opo. baka yung quality niyan hindi maayos kaya nabibenta siya na mura. Opo. At saka siyempre naaalikabukan, so pwedeng masisira yung sasakyan. Opo, ito yung sinasabi ninyo, no? Yung mga, lalo na sa mga kadalasan nangyayari ito sa mga probinsya, madam, di ba? Opo. Oo. Yung Kaya mga, nga meron na opo. kaming mobile van para medyo may malapit na naman test sa kanila. Kaya lang, siyempre, ang problema natin, islands tayo, no? Oo nga eh. Oo. Ang hirap itawid yung mga equipment. Opo, totoo Pero po basta yan. meron na kaming sa Visayas at meron sa Cebu at meron kami sa Mindanao. Opo. Pag yung mga ganun, Secretary, paano po ba? Hinuhuli po ba ng Department of Energy yan? May katulong ang PNP? Kasi sa probinsya, parang talamak yan eh. Ang dami yan eh. Actually, ang ano namin dyan, kasi kung naano nyo, ang Department of Energy, Opo. wala kaming mga regional, lalo na provincial offices, no? Opo. Meron lang kaming isang field office sa Cebu for the Visayas Opo. and isang field office sa Davao for Mindanao. So itong mga nagbebenta sa bote-bote, malaking sakit sa ulo talaga yan. Opo. Kasi may risk din yan ng sunog. May mga incidents ng sunog dahil pag natapik mo yung bote, pwedeng Saka yung petroleum product, yan, nakaka-cancer yan, kaya hindi dapat basta-basta naaamoy yan. Expose. No? Opo. So, ang dito, ang coordination namin dito na ginagawa sa local government, kasi nagbibenta sila, malamang walang business permit yan at walang mag-i-issue sa kanila ng business permit yan. So, Opo. dapat sila, pipigilan sila na magnegosyo ng local government kasi yung local government nandun talaga sila sa area eh. So actually pwede nilang i-confiscate yan, di ba? Yung mga illegal na business yan. Nagbibenta. Opo. And ang ano pa dyan, malamang smuggled yan, pangit yung quality, na pwedeng delikado para dun sa bumibili. Baka masira yung kanyang sasakyan, lalo na kung bago yung sasakyan niya. Opo. So paano po yun, ma'am? Sino po nagmo-monitor ng enforcement? Meron na kaming mga LGUs na, kasi ang Partnership. ginawa namin, Opo. nakikipagtulungan nakipag-coordinate kami sa DILG, no? Opo. So yung ibang mga mayors, may nag-i-issue sila ng, like for example, Davao, nag-issue sila ng ordinance para dyan na bawal yung bote-bote na yan, bawal yung halimbawa, may isa pa mapanggit ko na rin, yung LPG ba na nasa parang spray net, yung butane canister. Yes. Naku, bawal yan i-refill. Butane yan, original. Hindi pwedeng kargahan ng LPG yan. So may mga tunog na rin. So kasama din yan sa coordination namin sa LGU. So merong iba na, meron na silang mga ordinance, tumutulong na sa amin manghuli yan. Pero yung iba, hindi sila kasi sabi nila constituent namin, hindi namin tuhulihin. Pero illegal po eh. Walang permit yan. Unfair din sa nagbabayad ng permit para magnegosyo. Tapos unfair din dun sa matent bumili kasi mura siya. It's more than the permit. Siguro po yung delikaduhan na sinasabi po ninyo. Delikado masyado. Yung fire safety. Marami na kaming reports ng nasusunog dahil doon. Opo. Sige po, Secretary, may tanong si partner ko. Magandang tanghali sa iyo, Secretary Naidi, si Jay Julian po. Ay, magandang tanghali. Magandang tanghali. Tanong ko lang, nabanggit nyo kanina, may mga tao tayong umiikot, nag-i-inspect sa mga nagtitinda ng sa mga retail. Meron na po ba tayong mga nahuli o nakasuhan? Meron din po kasi pagka hindi yung quality nila hindi pumapasa sa standard. Ang multa niyan is 10,000. Ay, ang baba naman, Secretary. Opo. Ba't ang baba naman, Secretary? Yun yung problema ng batas natin. Kaya nga, nag-ano kami na
yung hindi nakalagay sa batas yun. Ang baba, Hindi mo 10,000. madadagdagan, kaya ang ano doon, uulit-ulitin. Kasi yung iba nga, kaya nila magbayad, no? So, itutuloy na lang nila. Kaya, ang ano namin is, talagang katulong din dapat ang local government. Kasi, kung hindi nila papayagan, eh di hindi rin ano. Pero normally, pag nasa gasolinahan, mas assured at sa quality dahil, yun nga, nagre-require kami ng levels ng quality certification. At saka, Secretary, hindi lang ito nangyayari sa mga probinsya tulad ng nabanggit ko kanina. Kahit sa Metro Manila, meron din. Sa Cavite, meron din. Opo, meron din. Ang lapit na nga ng gasolina. Although yung iba, sabi nila, yung hindi naman, yung nagbobote-bote kasi may regulasyon din na bawal ang motor sa yung tricycle, bawal sa main road. Eh kung yung gasolinahan nasa main road, yung iba nagiging innovative. Dinadala na doon sa malapit. Kaya meron kaming isang tinitingnan na mga maliliit, smaller than yung regular gas stations na pwedeng i-install sa yung mga terminals. Kaya lang wala namang maliwanag din na terminal tong mga motor, no? Pero yun yung siguro kailangan talaga ng innovation na maayos. And in fact, even with yung mga sa jeepneys, no? Kasi bibili din yung mga jeepney ng bote-bote. Kasi sabi nila, buti na nakita namin. Oo nga eh. Saka, sigurado daw silang hindi hangin. Akala lang nila yon. Pero ang ano din namin, meron kaming tinitingnan nga sana and supposedly funding kasi ang problema para sila makapaglagay sila ng sarili nilang sa gasolinahan. Pero dapat para mas magiging effectively mura dahil wala nang tubo yung dealer, mabawasan yung pasahan ng yung mga taong dadaanan ng produkto. Pero kailangan meron silang terminal. Kumbaga kalaban ng mga gasoline station 'yan. Kasi meron kasi kami mga natanggap na sumbong, may parang iba kasabwat daw po yata ng barangay captain. Meron po kaming nakuhang ganyang report na yung barangay captain, siya yung financier ng bote-bote. Patay kang bata ka. Kasi yung iba, akala lang nila tumutulong sila dun sa mga tricycle. Pero pag nalaman naman nilang hindi pala dapat, tumitigil. Pero yung iba talaga tinutuloy din. Paano ba ito, Secretary? Kasi yun na yung naging main concern natin, di ba? Kasi kawawa naman yung mga nagnegosyo na legal at saka sumusunod sa proseso. Ang nangyayari, nakakain sila itong mga maliliit na nagbebenta sa harap mismo ng bahay nila, di ba? Mismo sa sari-sari store. Paano ang enforcement po ang pwede natin gawin dito, Secretary? Actually, ang ano talaga dyan, kasi kung sabihin na natin sa DOA, mahirap silang, yung kami na on our own, masolve talaga to. Kaya malaking bagay yung pakipagtulungan sa mga local governments. Kasi alam ba, yung local government, sa kanila din yung pulis. Meron namang iba, pulis din yung nagbebenta. Isa pa nga yan. Tapos isa pa, Secretary, delikado rin ito para sa environment natin, di ba? Yes. Environment, health, fire safety, quality ng fuel. So pati sa sasakyan, kung nasira yung sasakyan, pwede ma-accident sa kali. Maraming connected na mga hindi lang sa simpleng nagbenta ng mura. Oo nga eh. Kasi nakalagay doon, nagbebenta na sila ng bote-bote, tapos nakalagay doon yung presyo, ang baba talaga. Oo, Pero kasi nga, hindi iyan quality. Oo. Naku, paano pagka ganyan may kapitbahay kaming ganyan pwede kami magsumbong sa inyo? Ay, opo. Kasi kasama yan, no? Kasi yung mas maa-address siya. Kasi sabihin mo lang, halimbawa si hello? Apo. Halimbawa si Manong Jo, nagsusumbong din siya sa akin dati dyan So, mas napaprioritize natin ang inspection. Paano yung Secretary? Kapag may nagsusumbong ng mga oil industry, sila mismo, bakit gano'n, Secretary? Paano nyo na-address yung problema pagka nagsusumbong sila at nagre-reklamo? Actually, nagsusumbong din po yung mga gasolinahan kasi naapektuhan nga yung kanilang viability, no? Siyempre, pag nag-inspection kami, hindi naman namin sasabihin na may ganitong report, kasi delikado din. Pero, yun, pagka napuntahan namin, nahuhuli sila, edi makakasuhan din sila.
yung maanuhan. And meron kaming ilalabas na parang improvement sa aming retail goals para mas parang ma-update din yung local government dun sa magiging role nila. Plus, of course, ang isang malaking bagay din dito at na-prove namin to, ang laki ng role ng media. Kasi pagka tumutulong kayo, sinasabi niyo hindi maganda yung doon kayo bumili kasi ganito, ganyan. Nababawasan po kasi may mga lugar talaga na lalo na sa probinsya, mag-info campaign kami doon, tapos tumutulong ang media. Sa sunod naming balik, medyo nababawasan. Pwede namang hindi mawala, pero nababawasan. Kaya ang laki ng tulong nyo. Oo nga ho kasi medyo ang problema yata yung unang-una, monitoring saka enforcement pag kami nagsumbong. Opo. At yung mga tao na nakikinig, maraming nakikinig sa, yung mga super, yung mga driver, radyo lang yung wala silang TV. Naririnig nila na, ay, naku, delikado pala to, baka mas nakatipid nga ako ngayon, pero mas malaki yung bawi later. Oo nga kasi yung iba dyan, driver lang, wala talagang pakialam dun sa mismong Yun, isa pang problema yun. Oo, Secretary! Siguro yung driver, kung masira yung sasakyan niya, di wala siyang i-drive, wala rin siyang kita. Kaya nga, Di po ba? lilipat lang yan, Secretary. Di ba? Lilipat lang. Okay, Secretary, hindi na namin kukunin yung mahabang oras ninyo. Alam namin busy po kayo. Mensahe na lang po para sa mga, lalo na yung mga nagreklamo po na oil industry. Paano po natin ma-assure sa kanila na tuloy-tuloy po yung trabaho ng Department of Energy, Madam? Okay po, magandang hapon po sa lahat uli. Ang Department of Energy ay nandito para tulungan na ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga consumers ng enerhiya, kasama na dyan ang petroleum products, gasolina, diesel, na may mga tao kami na tinitingnan yung quality at saka quantity, no? Kasi pwedeng mura pero kulang naman pala sa sukat. Umiikot, pero malaking bagay po dahil konti lang po ang mga tao namin, malaking bagay na tutulong din ang public na mag-report para kung saan man yung mga problematic na mga areas, mapupuntahan namin. Pero hindi dahil mura, maganda. Pwedeng may problema yon in terms of quality and quantity. Halimbawa nga, yung bote-bote, asan yung sukatan dyan na 1 litro yan? Tama. Di po ba? So, ang ano talaga, mas maganda kung sa lehitimong ang mga sources tayo bumili, mas malaki yung assurance na maayos yung sukat at saka yung kalidad. At tama yung binabayad natin. Okay. Maraming salamat po, Secretary, sa oras po ninyo na binigay niyo sa amin. Ay maraming salamat po at magandang araw. Magandang araw po. Si Secretary Zenaida Monsada ng Department of Energy. Partner, magbe-break na muna tayo. Magbabalik tayo ha para yung analyzation natin. Kami po ay magbabalik. Ito po ang Biyaheng RH. Huwag po kayo alis. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, More Than Just Fuel. Alright, maraming salamat kay Secretary Zenaida Monsada at may kasama tayo ngayon from PTT. Partner, go! Pakinggan naman natin mula doon sa pribadong sektor. Ito, isa sa mga major, siguro makukonsider na rin nating major players to sa oil industry, ang Supply and Quality Assurance Manager ng PTT Philippines, si Ginoong Val Falliet. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. Okay. Sir Val, ang ganda na apelido niyo, Falliet. Falliet. Falliet talaga. Falliet. Falliet. Okay. Paano ba itatawag ko kayo, sir? Secretary din? Val na. Si Yusek Val. Kayo po yung Supply and Quality Assurance Manager ng PTT Philippines. Paano nyo po kami ma-assure na quality talaga yung mga dumarating sa mga istasyon ng PTT Philippines? Dennis J. Ganito yun. Yung mga namin, produkto namin, petrolyo ng PTT, Yes. imports papuntang Pilipinas. Oo. Yung mga nag-source out ng petrolyo namin, Yes. kasama yung
trading arm namin nakabase sa Singapore. Okay. Sa kontrata namin, nakasaad Pag doon sinabi yung trading arm, pasensya na kayo, kasi yung mga nanonood at nakikinig sa atin, if you say trading arm, ano ho yung trading arm? sila yung umaangkat ng petrolyo namin na ini-import dito sa Pilipinas. Parang sila yung nakikipag-usap doon. Nakipag-usap sa mga traders or suppliers around the Asia Pacific region. Yung sa Middle East, gano'n. Dito lang sa, kasi finished product na to eh. Finished product na kinukuha natin. From the Singapore refineries yata. around the Pacific region. Okay. So, paano po? Pagkatapos sa trading, ano nung ba mangyayari? Ganito, pagka meron na kaming term contract sa kanila. Okay. Meron na kaming guaranteed buying specs base sa Philippine National Okay, Standard. pag sinabing guaranteed buy Specs, specifications. Ano po ibig sabihin doon? Ibig sabihin ng guaranteed buying specs, meron tayo kasi dito sa Pilipinas, meron tayong Philippine National Standard sa petrolyo. Okay. Base doon, fino-forward namin doon sa supplier namin. Kailangan i-comply nila doon bago ikarga sa barko. Ito siguro yung sinasabi ni Secretary kanina na yung quality assurance dapat manggaling doon sa source. Yes. Sa source pa lang. Yung magse-certify doon sa source, mga ano na to mga accredited inspection companies. Okay. Bago nila ikarga sa barko, i-certify nila yung produkto sa tangke. Bago pagka naikarga na sa barko, i-certify uli yun. Okay. Bago, So, pangalawang check na yun? pangalawang check na yun. Okay. Bago paalisin yung barko, papunta dito sa Pilipinas. Okay. Yun ay ini-import natin. So, pag galing dun sa Singapore, ang pinag-usapan natin, sir, no? Asia Pacific. Asia Pacific. Kahit Kahit origin. Thailand, Yes. Korea, Taiwan, China, maski saan. Okay. Singapore. Is it safe to say na dito tayo kumaangkat ng mga produkto petrolyo? Yes. Okay. Pagdating dito sa Pilipinas, ano yung working side by side with the government, sir? Yun nga, bago pa lang makarating tong produkto namin Sa dito Pilipinas? sinasubmit na namin yung cargo documents sa DOE. Okay. Gaya ng Certificate of Quality, Bill of Lading, para may pakita sa kanila na pasado talaga sa Philippine National Standard. So, paano nila check yan, sir? Sila mismo ba pumupunta dun sa tinitingnan ng gasolina? Meron sila mga aparato na check po yung mga produkto natin? Ganito yun. Pagdating sa, halimbawa, ang main storage namin kasi sa PTT, sa Subic. Pagdating ng produkto sa Subic, bago namin i-unload, papunta sa storage tanks namin, meron ulit doon. Storage, ibig sabihin, parang bodega, no? Bodega, meron ulit certifying body doon na magre-certify na itong produkto na to, kaparehas pa rin nung dineliver. May government agency ba doon na ka-partner kayo, sir? Kasi Privado yata meron pa rin naman pre-discharge sa conference yan, sa mismong barko. Umakyat yung, pero hindi naman sa quality yung customs, yung immigrations, lahat-lahat. Pero bago namin i-unload yung produkto, i-certify ulit ng certifying body, gaya ng SGS. Bago namin tatanggapin yung SGS stands for Surveillance Societe Surveillance. Based sa sa Societe Generale. Basta ang inaano nun, sino-certify niya na yun pa rin yung produkto na nanggaling sa yung partnership with the DOE. Yung quality yung isinabmit namin na quality ng produkto sa DOE, yun pa rin. Okay. Pagdating sa Pilipinas. Okay, pagdating sa Subic, nandun na, naka-imbak na siya. Pagdating doon sa mga gasolinahan ng PTT Philippines, meron pa bang proseso? Meron pa rin. Kasi pagka naisalin na ng barko doon sa storage tanks namin, kinukuhanan pa rin namin ng sample doon sa storage tanks. Sinecertify pa rin ng SGS uli. So parang dami pa lang. Ang dami yan. Tapos, pagka na-i-deliver na namin sa mga gas stations namin, meron kaming mobile lab na mag-check na naman. Nag-check na naman. Ang dami palang checking na pinagdadaanan ng mga gasolina ng PTT Philippines. Okay, mag-break na muna tayo, partner. Babalik. Mukhang tayo. napagod natin si Sir Mal. Kami po'y magbabalik. Diyan na po kayo. Ito po ang Biyaheng RH.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Alright, tuloy-tuloy pa rin po. Biyaheng RH, meron akong gustong pahabol. Oo, pahabol na lang, sir. Kasi kanina nabanggit ni Secretary, Euro 4. dapat mag-comply lahat ng ng oil company sa Euro Correct. 4, sir. Ang PTT ba Euro 4 compliant na? Yeah, actually since September nagpaparating na tayo ng na kami ng Euro 4 compliant petroleum dito sa Pilipinas. Dati kasi sa tangke natin, siyempre Euro 2 pa, magkaroon tayo ng kunting dilution para maubos lahat yung Euro 2. Kaya inagahan namin yung pagdating ng Euro 4. So, sa madalit salita, lahat ng binibenta ngayon sa PTT retail station, lahat yan Euro 4 na. Euro 4 na. Since November 14, tapos na yung dilution namin, masasabi na natin na Euro Lahat 4 na na. kami November 15. So, pag nakakita kayo ng PTT Philippines, sigurado na Euro 4 Euro na 4 yan. yan. Euro 4 So, na. ibig sabihin, Naka-adjust na. Ang galing ha. Less November, emission na yan. November pa lang, nakita nyo na. January 1 dapat lahat na. Euro pero 4. before Monday, January double 1, Euro monday. 4 na rin. Pero sayo, kami pala. November 15 pa lang, Euro 4 na. Tayo na lang. Tayo pala. Okay. Maraming salamat, Sir Val Falliet, the Supply and Quality Assurance Manager ng PTT Philippines. And of course, pasalamatan natin si Secretary Zenaida Monsada ng Department of Energy. Maraming salamat po. At oras na para tayo magpaalam, Partner Jay. Maraming salamat. Thank you very much sa mga nakinig sa DZRH, na nood sa DZRH News Television. And of course, mga nakasubaybay sa atin sa www.ourlivestream.tv. Kami po inyong mga naging nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At si Jay Julian po. Biyahe ulit tayo next Saturday dito po sa Biyaheng RH. Bye! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel.